Ang makakakuha ng sinaunang espada ng Diyos ay papanalunan ang libu-libong sundalo. Kung hindi kinikilala ng espada ng Diyos ang Diyos ng kadiliman, matatalo siya ng kapangyarihan ng espada at sasabog ang katawan niya hanggang mamatay. Ang lakas ng enerhiya ng espada dito. Sobrang bugso nito, ang katawan ko. Parang sasabog na ako. Ang batang babae pala na ito ay napakabihirang katawan ng espada sa loob ng libu-libong taon. Ang sinaunang espada ng Diyos ay kinilala siyang amo. Bakit ako naging ganito kataba? Bata, tumaba ka dahil ang lakas ng dating may-ari ng espada na ipasa sa katawan mo ang 50 taon na kapangyarihan. 50 taon na lakas. Palagay ko ay may tadhana tayo. Ngayong araw, tatanggapin kita bilang aking apprentice. Ang sinaunang espada ng Diyos ay pumili na ng bagong amo. Bilisan nyo at umalis na tayo. Ang upuan ng pinuno ng sekta ng Xuanjian ay walang nakaupo sa loob ng 30 taon. Ngayon na nandito na ang bagong amo ng espada ng Diyos, siya na ngayon ang bagong pinuno ng aming sekta ng Xuanjian. Ang pamilya naming Chu ay nabubuhay sa lakas ng martial arts dito sa Yunzu. Ang bawat anak ng Chu ay tinuturuan mag-martial arts mula pagkabata. Yan, Naiintindihan ko. Itong espada, gawa sa meteorite mula sa kalangitan. Isang tagpas lang, pwede nang magmarka. Yan ang tunay na talento. Ang bunsong kapatid nyo na si Zhao Zhao, dati siyang may pinakamatinding talento. Nag-2P8 pero ngayon, tumaba na siya ng ganyan, kaya bagay lang sa kanya ang magpunas ng espada at gumawa ng gawaing bahay sa tabi. Kayong lahat, dapat nyong ikahiya siya. Sa loob ng 3 araw, sa sect examination ng Xuanjian, Ikuanjian, dapat nyong ipanalo ang pangalan ng pamilya Chu. Isang taon na akong natututo kay Master. Hindi ko alam kung kaya ko ito. Zhao Zhao, tigilan mo na ang paglalaro. Si Lin Feng andito para dalawin ka. Kapag napangasawa mo na siya, mapapanatag na si Mama. Sige, magbibihis na muna ako. Sige, bilisan mo. Kapag inilagay mo itong malaking pata ng baboy sa harap ni Zhao Zhao, kakainin niya talaga yan. Dumating na siyang Master Son. Kuya Lin Feng, Iakyat nyo na ang mga regalo ng engagement ko. Pero ngayon, nandito ako para makipagkalas ng kasal. Ngayong araw, nandito ako para makipagkalas ng kasal. Kuya Lin Feng, ano bang sinasabi mo? Isang buwan na lang, ikakasal na tayo. Kasal? Kasal? May lalaki bang gugustuhin ng isang baboy? Dati, medyo maganda ka pa, kaya nilaro-laro kita. Pero ngayon, ano pang silbi mong laruin kita? Kung marami na akong katawan, dapat mas maganda. Bakit pipiliin ko ang isang mataba tulad mo? Pero hindi ba? Sinabi mo na kahit anong mangyari, mamahalin mo pa rin ako. Tingnan mo, nagawa ko na ang baro ko pang kasal. Pinagpuyatan ko pa yan para lang matahi. Tingnan nyo lahat. May ikakasal bang bride? Na ganito kalaki ang gown? Ito ba'y damit pang kasal? O kumot na lang?
Ang taba-taba mo. Nakakahiya kang dalhin sa labas. Pero nangako ka na habang buhay, ako lang pakakasalan mo. Pero nung nangako ako, hindi ka pa mataba noon. Dahil lang tumaba ako, iiwan mo na lang ang 8 taon nating relasyon? Sun Linfeng, ikaw ang unang lumapit sa akin. Ang mga moves mo sa martial arts, kasama mo akong nag-training. Kahit ang pagkakataong makapasok sa Xuanzhen sect, ako ang nagbigay sa'yo. Nakalimutan mo na ba lahat ng iyon? Linfeng, huwag mong ituloy ang pagkalas ng kasal. Nakakahiya sa babae yan. Paano na lang si Zhao Zhao naming makakapag-asawa pa ba siya pagkatapos nito? Manugang, kung may nagawang mali si Zhao Zhao, ako na ang magtuturo sa kanya pag-uwi na ipadala na namin ang mga invitation. Ngayon pa lang kami magkakalas. Hindi ba't parang tinutulak nyo na lang si Zhao Zhao sa kamatayan? Tatay, Matandang tao. Sino bang manugang mo? Tigilan mo ang pa-extra mong kamag-anak? Sobrang alala mo sa kanya. Di ba? Bakit hindi mo siya samahan sa kamatayan? Ikaw, Sasabihin ko na ang totoo. Pati senior sister ng Xuanzhen sect, interesado na sa young master namin. Sa susunod, ibang mundo na kayo, ng young master namin. Sun Linfeng, matagal ko nang alam na palikero ka sa labas. Ngayon, gusto mo pang isisi lahat ng pagkakamali kay Zhao Zhao. Dito ka pa talaga makikipagkalas. Walang hiya. Mukhang wala nang silbi ang mahinahong pakiusap. Kung ganoon, magkita na lang tayo sa sect examination. Sa oras na iyon, papaluhurin ko kayo at dasalin niyo pang makipagkalas ako. Ito na ba ang anak mong pinalaki mo ng maayos? Ito na ba anak mong pinalaki mo ng maayos? ako, Chutiang Kuo, lumuhod. Chutiang Kuo, yin ba? Hindi tinuruan ng maayos ang anak na ipahiya sa publiko sa pagkalas ng kasal. Dahil dito, dapat maparusahan ng pamilya Chu, sundin ang alituntunin, latiguhin ng 30 beses. Mga tao, kuya, ako, kuya, tatay, tatay. Tatay? Tatay, tama na. Kung may papaluin, ako na lang. dalhin na siya. Kayo dalawa, kuninin ang lahat ng pilak at titulo ng lupa ng pangalawang pamilya at dalhin sa akin. Si Po. Bigay mo na yan. Itong titulo ng bahay ay para kay Zhao Zhao na lang talaga. Ito na lang ang kaisa-isang bahay na natitira. Hindi ito pwedeng agawin. Zhao Zhao, anak. Itong titulo ng lupa, pansamantalang ako muna, si Tia, ang mag-iingat nito para sa'yo. Pero na. Huwag kayong umalis. Itong nangyari sa inyo, kasalanan ko po lahat, inay, itay. Sobra na talaga ang pamilya Sun, binabastos na tayo. Pagkalipas ng 3 araw, sa malaking pagpili ng mga bagong disipulo sa Xuanzhen sect, dapat igalal at ibuhos niyong lahat ang inyong makakaya. Isa pa, may mahalagang balita. Ang pinuno ng sinaunang banal na espada, matagal nang lumitaw ngayong taon. Matagal nang hinahanap ng Xuanzhen sect, pero hindi matagpuan. Kahapon lang kumalat ang balita, sino man ang maunang makahanap kay Sword Master, automatikong bibigyan ng sekta ng 10 pwesto para sa pamilya nila. Kung alin mang pamilya ang makahanap kay Sword Master, talagang lulutang at aangat na sila agad. Anak? Dahil naunsyami ang kasal mo, simula ngayon, paano ka na mabubuhay? Inay, bakit pag babae ang iniiwan, lagi kaming kinukutya at hinuhusgahan ng mundo? Kung kailangang makipaghiwalay, mas mabuting ako na ang makipaghiwalay. pero hindi ko pa narinig na babae ang nakikipaghiwalay muna. Kung wala pang nauna sa mundo, ako, si Chu Zhao Zhao, ang magiging unang gagawa nito. Sa pagpili ng mga disipulo makalipas ang 3 araw, ipakikita ko sa lahat ng tao na kayang mabuhay ng babae na matayog at taas noo kahit siya pa ang nakipaghiwalay. Ikaw, traitor ka at pabago-bago ng isip. Ngayong araw, ako mismo ang pupunit sa kontrata ng kasal na to.
Langit at lupa ang saksi. Hindi na tayo kailanman magkikita. Ngayon ang araw na si Jiao Jiao, sasali, sa malaking pagpili ng Zenjian sect ng mga disipulo. Ikaw na teacher niya, hindi ka ba pupunta at sumilip man lang? Oo nga, kay Jiao Jiao, may 50 taong kakayahan pa siya na hindi pa niya nagagamit. Kailangan ko talagang makita kung hanggang saan na ang natutunan niya. Linfeng, ito ba talaga? Ang dating napagkasundo ang pakakasalan mong baboy na to? Yung katawan niya, halos triple pa sa sukat ko. Tongtong, paano mo naman ikukumpara ang sarili mo sa babaeng yan? Ako ay miyembro ng Xuanzhang. Kung gusto mo akong pakasalan, dapat putulin mo na lahat ng ugnayan mo sa mga taong parang sina Amyao at Agaw sa labas. Ito ang lalaking minahal ko ng 8 taon. Pag tumalikod lang, kaya niyang makipaglandian sa ibang babae. Tingnan mo ang sarili mo, tumataba ka na nga, pati engagement mo natigil pa. Kung ako sa'yo, baka nagpatiwakal na lang ako. Mang Xiao, Nagsisimula na ngayon ang malaking pagpili ng mga bagong alagad ng Xuanzhang. Unang bahagi, ipapakita ang galing sa bilis ng katawan. Kailangan tumayo lahat sa ibabaw ng mga timba ng tubig. Dadaan sa Tianganjian Array. May mga lilipad na espada mula sa array nang hindi inaasahan. Ang pinakamaraming makapabagsak ng espada, siya ang panalo. Opisyal na nagsimula ang tunggalian. ako na muna. Ang alagad ng pamilya Li nakabagsak ng 5 espada. Bumaba ka na, ako naman. No, Ang tagapamilyang Chu, si Chu Shi, nakabagsak ng 7 espada. Matinding pagsubok talaga ta sa galing gumalaw. Kung ganyan lang katawan mo, baka mapatid mo, pa ang timba. Jiao Jiao, huwag kang matakot. Ako ang mauna, kapatid mo. Ang tagapamilyang Chu, si Chu Yan, nakabagsak ng 9 na espada. Ayos, Yaner, galing mo. Ganyan lang pala? Parang basta marunong ng kamay, kaya na. Anong ginagawa niya? Nasa harap na niya ang lumilipad na espada. Bakit hindi pa siya gumagalaw? Oo nga naman. Aba, ang ganitong talento, kahit sa Xuanzhang, mataas na antas na to. Ang tagapamilyang Sun, si Sun Linfeng, nakabagsak ng 10 espada. Yutong, Maganda ang pinakita mo. syempre naman, alangan namang hindi, tao kita. Chu Jiao Jiao, hindi ka ba tumitingin sa salamin? Puro taba ang katawan mo? Paano ka babagay kay Kuya Linfeng? Ang kapal ng mukha mong sumali pa sa pagpili ng mga alagad.
Nakakatawa ka. Tumaba ka na. Dahil yan sa dati mong master ng espada, 50 taon ng lakas, pumasok sa katawan mo. Hindi mo pa natatanggap ang 50 taon ng power. Sa itsura kong ganito, ang laki ng katawan. Kakayanin ko kaya dito, malampasan ang atake ng mga lumilipad na espada? Nako, nakakainit ng ulo. Jiao Jiao, espesyal ka sa espada. Ipakita mo nga sa kanila kung gaano ka kagaling. Chu Jiao Jiao, isa lang ang natamaan mong espada. Pinakahuli ka. Baboy na mataba. Iba pa ang tanong ko, nandito ka ba para makipaglaban o para maligo? Ikaw, Masadong mahina pa ako. 50 taon ng power, kaya pala nagkaganito ang katawan ko. Di ba sabi mo, si Jiao Jiao, ang natanggap lang niya ay 50 taon ng lakas mula sa dating master ng espada, pero siya ang merong katawan para sa espada. Bakit naman, 1 taon na ang lumipas, hindi pa rin tapos ang engravings? Eto? Sige, sabihin ko na. Ang totoo, lahat ng lakas ng bawat naging master ng espada, 50,000 taon lahat yon ang natanggap ni Zhao Zhao. Ano? 50,000 taon ng lakas. Nako, patay ka na dyan. Pinahamak mo anak mong disipulo. Ngayon, si Jiao Jiao na lang ang kailangang magbukas ng Ren at Du Meridian para isang iglap, magbago lahat, at magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan. Tatay, pasensya na po. ayos lang si tatay. Huwag ka makinig sa kanila. Hoy, ikaw na matabang baboy. Gaano katagal ka pang magiging pabigat sa pamilya, Chu? Kapag walang pumili sa'yo, anong mangyayari sa'yo simula ngayon hanggang pagtanda mo? Jiao Jiao. Una pa lang to, huwag kang mawalan ng pag-asa, may susunod pa. Ayos yan. A2. Ang ikalawang bahagi, pagsusulit sa kagalingan sa pagtalon. Kailangan nyo tumawid sa mga poste ng Plum Blossom at lampasan ang Espada Array. Ang may pinakamaikling oras, ang may pinakamataas na puntos. Umpisa na ng paligsahan. Apat na 5 segundo ang ginugol. Tatlumpung segundo ang ginugol. Ayos. Grabe ang bilis at galing nitong gumalaw. Sobrang lupit na niya. Ayos. 10 segundo lang ang ginugol, pansamantalang numero 1. Pag wala na si Lin Feng sa tabi niya, bakit pa laging number 1 pa rin siya? Ang ganda pa. Unang 2 pa lang yon. Pampainit lang na round. Hindi ko pa nga ginagamit buong lakas ko. Chu Zhao Zhao. Ikaw na. Chu Jiao Jiao, matatalas yung mga talim ng espada dito. Kung mabitawan mo at mahulog ka, butas-butas ka talaga. Hahaha. Pero kahit mamatay ka sa harap ko, tiyak akong hindi ko na ipagpapatuloy ang engagement na to. Kailangan hindi na ako uling nasa huli. Nako, matanda, bilisan mong mag-isip ng paraan. Paagusin muna kay Jiao Jiao ang Ren at Du Meridian para pamayat at lumakas siya. Gusto ko rin naman.
pero hindi naman ganun kadali. Zawer. Bakit bumaluktot mag-isa ang talim ng espada? Karaniwan, mga master lang ng espada ang may ganitong lakas. Sino ba talaga siya? Ayos lang ba si Zhao Zhao? Ayos lang ba si Zhao Er? Pinakamasama pa rin ang performance ni Chu Zhao Zhao. 0 ang nakuha. Oh, Lao Chu, yan ba ang ipapamana ng pamilya Chu? Puro kulelat, bukod sa mataba, pinakawal ng kwenta pa ang paraan ng laban mo. Pag namatay na kayong mag-asawa, tapos na ang lahi ng Chu. Linfeng, mahihirapan siyang may babaeng ganyan nakadikit sa kanya. Ayaw pang putulin ang engagement. Sakit sa ulo siguro. Oo naman. Sabi nga ng nanay ko noon, pag naggaganyan ka na kataba, hindi ka na magkaanak. Sinong lalaki na pa ang gusto pa sa'yo? Walang kwenta. Sa bahay napapagalitan ka na. Kailangan pa talagang sumali dito. Pati tuloy kami sa Chu. Nadadamay mong mapahiya. Tama na. Zhao Zhao. Mayroon pang isang laban. Lahat kami nagtitiwala sa'yo. Ito na ang huli kong pagkakataon. Kailangan ko itong samantalahin ng maayos. Sa ikatlong round na ito, ang labanan sa entablado ay para sa mga nagpakita ng pinakamahusay sa unang 2 round. Maglalaban sila rito. Kung sino ang magtatagal hanggang sa huli, siya ang makakapasok sa Xuanzhan Zone. Sa pagtanggap ng mga disipulo ngayon, isa lang ang pwedeng manatili. Ang taong ito, ako, si Sun Linfeng. Karapat-dapat ka ba? Halika, subukan mo ako. Pinuno ng pamilya Chu. Bilisan mo at papuntahin na ang tao mo. Tay, masyado na siyang mayabang. Akyat ako at tatalunin ko siya. Kuya, mag-ingat ka. Wala kang utang na loob. Ang kapatid kong babae. Saan ba siya nagkulang sa'yo? Bakit kailangan mo siyang pahiyain ng ganito? Ni kaunting pag-asa hindi mo binigay. Tayo namang mga lalaki ay isinilang para maging pinuno ng mundo. Ang isang babae, kung hindi niya kayang paligayahin ang lalaki, ano pa ba ang halaga niya? Kuya, Yan Er? Chu Zhao Zhao, ang taba-taba mo na. Kahit sinong lalaki, ayaw kang lapitan yan. Gusto mo ba, akyat ka na rito ngayon? At pagbigyan kita, tatapusin ko na yung paghihirap ng buhay mo. Kumusta? Zhao Zhao. Huwag kang tumuloy. Tay, sawa na ako. Sa nagdaang taon na tumaba ako. Pakiramdam ko parang daga ako sa kanal. Lahat pwedeng tapakan ako. Pati kayo ni nanay ay nadamay dahil sa akin. Kahit mamatay ako ngayon, gusto ko malaman ng lahat na ako si Chu Zhao Zhao, ang siyang nakipaghiwalay sa kanya. Akala mo ba pag akyat mo dito at pagmamakaawa sa akin, mapapakasalan mo na ako? Hindi kita gustong pakasalan. Gusto kong ipaglaban lahat ng babaeng niloko at nasaktan para makamit ang hustisya. Sa tingin ko, kulang ka lang sa bugbog. Tingnan mo sarili mo ngayon, nakaluhod ka na sa sahig, mas masahol ka pa sa baboy at aso. May dala akong kasulatan ng pagpapawalang bisa ng kasal. Pirmahan mo ito at patatawarin kita. Ako, hindi. Pipirma. Malinaw na ikaw ang may ibang karelasyon sa labas. At pinagtaksilan mo ang 8 taon natin, tapos ako pa ang papahirapan mo? Ikaw ang dapat pumirma,
sa kasulatan ng hiwalayan. Ikaw na walang puso at walang konsensiya, palaging pabago-bago. Itong kasunduan ng kasal, ngayon, ay personal kong puputulin. Ang langit at lupa ang magiging saksi. Hindi na tayo magkikita kailanman. Naglalakas loob kang baliktarin ang lahat at ako pa ang pipirma sa kasulatan ng hiwalayan. Papatayin kita. Saan ka pa makakakita ng lalaking gustong makapag-asawa ng isang baboy? May maganda ng katawan na babae. Bakit ikaw na mataba ang pipiliin ko? Kung walang ganitong nangyari sa buong mundo, ako si Chu Zhao Zhao ang magiging unang gagawa nito. Ipapakita ko sa lahat na ang babae pwedeng makipaghiwalay at mamuhay ng marangal. Pakinggan mo, ang mundong ito para sa amin mga lalaki yan. Ang pinakamagandang hantungan ng mga babae ay makahanap ng lalaking mapapangasawa. Ngayon, naglalakas loob kang ipapirma mo ako sa kasulatan ng hiwalayan? Huling tanong ko ito sa'yo, pipirma ka ba o hindi? Ako, hindi. Pipirma. Kapag hindi pumirma, mamamatay ka. Matandang pinuno, pwede na bang i-anunsyo? Hindi tama. Hindi pa siya talo. Tingnan niyo yon. Yung suntok ni Sun Linfeng, napagana ang Rendu vessels ni Zhao Zhao. Ang 50,000 taon ng spiritual power, lahat napunta sa kanya. Lahat ng espada yumuko, umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong bansa. Siya ang master ng banal na espada. Sabi ko na, ikaw dapat ang pumirma sa kasulatan ng hiwalayan. Bakit biglang dumilim? Napakabihirang makapagbago ng langit at lupa, hindi ordinaryong tao ang batang ito. Ngayon, hindi ikaw ang nakipaghiwalay, kundi ako si Chu Zhao Zhao ang nakipaghiwalay sa'yo. Kanina, naging kampante lang ako kaya mo ako nasaktan. Ngayon, gagamitin ko na lahat ng lakas ko. Tingnan ko lang kung paano mo ako nasaktan ulit. Tama, Linfeng kuya. Bilisan mo at tapusin na yang mataba na iyan. Pag nakapasok ka sa Xuanjianzong, tutulungan kitang ipakilala kay master ng sekta. Si, mataba, humanda ka na. Sa loob ng 8 taon, binigay ko lahat sa'yo, pero paulit-ulit mo lang akong niloko at sinaktan. Ah, Ang tabak na ito, bago ko ito ihiwas sa'yo, lahat ng alaala at pagmamahal ko. Sa nagdaang 8 taon, wawakasan ko na. Ah. Ang tabak na ito, para sa puso mong walang awa at pagtalikod sa utang na loob. Ang tabak na ito, putulin ang kayabangan mo at masasakit mong salita. Bakit siya naging ganito kalakas? Sabi ko na, si Zhao Zhao ang pinakamagaling. Linfeng kuya. Tongtong, naglakas sa loob siyang saktan ako. Hindi mo siya pwedeng palampasin! Sinaktan mo si Linfeng kuya. Naghahanap ka na talaga ng kamatayan. Pagbabalik ng libo-libong espada ang banal na espada ang naging gabay. Ito ang pagpapakita ng pinuno ng espada dito sa Yunzhou. Mga tao, sumunod agad kayo sa akin. Pumunta tayo sa Yunzhou. Salubungin natin ang pinuno ng espada. Tagumpay si Chu Zhao Zhao sa hamon sa entablado. Inihahayag ko ngayon ang mapipiling mga bagong disipulo ng Xuanjianzong ay Sandali lang. Dahil lang ba hindi ka mahal ni Linfeng, kaya mo siya ginawan ng ganitong kalupitan?
ganitong kasamang tao, karapat-dapat bang mapasok sa Xuanzhenzong? Sa pagsubok sa entablado, buhay at kamatayan, ay nakatadhana, iyan ang patakaran. Hindi ba pwedeng hayaan nating si Sun Linfeng na apihin ang iba, at hindi pwedeng lumaban ang mga inaapi? Patakaran. Ang mga patakaran ay panuntunan, para sa inyo, mga mababang uri lang iyan. Ako ay disipulo ng Xuanzhenzong. Ang tatay ko ang pinakamatandang elder sa Xuanzhenzong. Pangalawa lang sa pinuno, wala nang iba. Karapat-dapat ka bang makipag-usap ng patakaran sa akin? Ngayong nasaktan mo si Linfeng, Gege, dapat kang magbayad ng kapalit. Miss Su nanalo si Zhao Zhao ng bahay namin sa entablado. Tama at legal ang kanyang pagpasok sa Xuanzhenzong. Ikaw nga ang walang katuwiran. Ano ba talaga ang pakay mo? Tama iyan. Isang mataba, karapat-dapat bang makapasok sa sekta namin? Sinabi kong hindi pwede. Hindi pwede. Walang modo. Isa ka lang namang disipulo ng Xuanzhenzong. Ang lakas mong hamunin ang mga patakaran. Isang mababang elder lang. Karapat-dapat ka bang magdesisyon sa akin? Ang gusto kong patayin, si Su Yutong. Hindi mo kayang pigilan. Ikaw, Tama iyan, Tongtong. Patayin mo na siya. 8 taon ko nang kasama ang matabang yan. Alam ko kung gaano siya kalakas at kahina, at bigla siyang pumayat ngayon. Siguradong gumamit ng masamang salamangka iyan. Mataba. Si Tongtong ay disipulo ng Xuanzhenzong. Siya ang totoo at natatanging kinababaeng itinatangi ng langit. Sa 3 galaw lang, kaya niyang tapusin ang buhay mo. Walang pagdududa. Kung luluhod ka at magmamakaawa ngayon, may panahon ka. Pahahaha. Ang lakas ng teknik ng espada. Hindi pwedeng puro salita lang. Bawat galaw, bawat atake. Mataba, gusto mong mamatay? Ang Xuan Sword Sect ay isang kilalang marangal na sekta. Itong mga galaw ng banal na babae, bakit parang ganun kaitim ang mga pakana, napakasinungaling at malupit. Ang mga atake ng espada niya masyadong malambot. Mabagal masyado ang galaw. Imposible! Ako ay banal na babae. Paano ako matatalo ng isang mataba tulad mo? Ikaw! Sigurado ako nag-ensayo ka ng kung anong klaseng demonyong teknik kaya mo ako natalo. Tito Xiao, ganyang klaseng gumagamit ng demonyong teknik. Karapat-dapat ba pumasok sa Xuan Sword Set? Tama yan. Nakaya niya talunin kami ni Tongtong. Sigurado ako dahil gumamit siya ng masamang mahika. Tito Xiao, nagmakaawa ako na ngayon din alisan mo siya ng lakas at galing sa pakikipaglaban. Para di na siya makagawa ng gulo at makasakit pa ng iba. Kung hindi mo kaya manalo ng patas, kailangan pa ba gumawa ng kwento at siraan ng iba? Ganito ba talaga ang ugali ng Xuan Sword Sect? wala pang sapat na ebidensya, hindi pwedeng alisin ang lakas niya. Ang duwag na yan. Kahit isang kontrabida hindi kayang harapin. Kung ikaw takot, ako na lang. Lahat ng disipulo ng Xuan Sword Sect, makinig. Agad na tanggalin ang lakas ng masamang babaeng yan. Sandali, ang tapang mo naman. Naglakasan ka ng loob na gamitin ang levy ng puno ng matatanda. Miss Su, si Zhao Zhao namin simula bata pa lang nag-ensayo na. Hindi pwedeng natuto siya ng anumang masamang mahika. Pero itong ginagawa mo, gusto mo bang puwersahin siyang aminin ang hindi niya ginawa? Ang pamilya namin, Shu, kahit hindi kasinlaki ng Xuan Sword Sect, kung may maling nangyayari, lalaban kami kahit mamatay. Tatay. Tiyo. Andiyan na si puno ng matatanda. Malugod naming tinatanggap si puno ng matatanda. Lumayas ka. Matanda? Tongtong, nasaktan ka ba? Sino ang matapang na nagmamalasakit na saktan ng anak ko? Lumabas ka? Ngayon ikaw lang ang papatayin ko. Kung hindi, pag nahanap kita, papatayin ko buong pamilya mo. Tay, itong babae na to, gumamit ng masamang teknik para saktan ako. Itong batang to, naglakasan ng loob na saktan ng anak ko. Ang tapang mo talaga. Puno ng matatanda, si Zhao Zhao namin. Sigurado akong hindi natuto ng masamang mahika. Nagkatapat lang ng espada, minsan hindi maiwasang may masaktan. Nagkataong nanalo ng 3 beses ang anak ko sa anak nyo, yun lang. Ano ka ba? Ang buhay ng buong pamilya nyo hindi kasing halaga ng kahit isang buhok ng anak ko. Ngayon, kung kusang loob nyong alisin ang walang silbi na yan, pwedeng bigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Kung hindi, ganito ang sasapitin nyo. Ikaw,
Sobrang abusado na yung Xuan Sword Sect. Di ka makapaniwala? Hindi maganda to. Sobrang emosyonal si Swordmaster. May nangyaring masama sa Yunzu. Sino namang di marunong tumingin? Nagpalala ng galit ni Swordmaster? Mas mabuting huwag disipulo natin ang may kasalanan. Kung isipin ni Swordmaster na tayo ang may sala tapos ayaw niyang tumuloy bilang pinuno ng sekta, patatawanan ko siya talaga. Tara na. Lahat ng mandirigma sa mundo, pinapangarap pumasok sa Xuan Sword Sect. Ganito lang ba asal nila? Ang buhay ng tao, parang damo lang sa kanila. Inaapi ang mahihina, dahil lang makapangyarihan. Hindi ba kayo natatakot malaman ng pinuno ng Xuan Sword Sect? Kung mamatay lahat ng tao dito, kahit sa susunod na buhay, hindi malalaman ng pinuno. Tatay, Tio, malaki na ako, si Zhao Zhao. Ngayon, ako na ang magpaprotekta sa inyo. Si Zhao Zhao natin. Totoo nang nagdalaga. Tiyang ko. Napakabuti talaga ng anak mo. Dugo ng Chu pamilya. Ang espada na to, pag-aari ng punong pamilya namin, Chu. Ngayon, ipapasa ko ito sa'yo. Tanga, malapit ka nang mamatay. Nagpapalakas ka pa. Ang tatay ko ay puno ng matatanda ng Xuan Sword Sect. Sa dami ng namatay sa kamay niya, kulang-kulang 1,000 man o ilang libo pa. Akala mo ba dahil sa bulok mong espada matatalo mo ang tatay ko? Napaka-ambisyosa mo. Chu Zhao Zhao, ikaw at si Tongtong, matagal nang nakatakda ang agwat ninyo simula pa nung pinanganak ka. Akala mong sa pagsisikap mo, mahahabol mo ang ilang henerasyong yaman ng pamilya ni Tongtong? Ganun ba? Sige, gamit ang espada ko. Titingnan natin kung kaya ng yaman nyo. Ang yabang mo. Ang yabang mo. Batang babae, hayaan mo akong ipakita sa'yo kung gaano kasama ang mundong ito. Tingnan mo ang isang galaw ni Zhao Zhao. Parang may 4,000 taon ng lakas. Hindi pa niya nailalabas lahat. Kulang pa talaga siya sa practice sa laban. Bukod pa doon, isa siyang swordmaster ng banal na espada. Pero ang gamit niyang espada, pampagandang bakal lang. Pinipigilan pa siya. 70% ng lakas niya natatago. Hindi ko akalaing ganito katindi ang babaeng ito. Hindi siya dapat makalabas ng buhay. Kung hindi balang araw, magiging malaking banta siya. Itong si Suhu, ilang dekada na lumipas, ganyan pa rin siya kawalang hiya. Inaapi ang mas bata. Kung pwede lang ako mismo bumaba para turuan siya ng leksyon. Hindi pwede. Nakalimutan mo na ba yung pangako 30 taon na ang nakakaraan? Sa harap ng lahat ng tao. Hindi pwedeng makialam. Napakaduwag mong tao. Walang hiya. Sa laban, walang masamang diskarte. Batang babae, tingnan natin kung makakapalag ka pa ngayon. Babae, ganito ang sasapitin mo kapag sinaktan mo si Miss. Napakaduwag mong tao. Kapal ng mukha mong maging puno ng matatanda ng Swan Sword Sect. Nangahas kang gumamit ng lason. Bakit kailangan pa ng kalinisan ng budhi? Basta manalo naman ako. Sapat na yon. Ngayon ako ang may hawak ng kutsilyo. Ikaw ang kakainin. Tay, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Patayin mo na siya agad. Sayang ngayon ang huling araw mo na. Kung gusto mo pumatay kay Zhao Zhao, patayin mo muna ako. Kuya, ikaw ang pinuno ng pamilya Chu. Hindi dapat mawala ang Chu.
Dalhin mo si Zhao Zhao, umalis ka na agad. Alis? Tatay! Tiyo! Chu Jiao Jiao, ano ngayon? Kung pumayat ka, hindi ka pa rin ba tulad ng aso, nakaluhod, sa harap ng mga paa ko? Huwag mong sayangin ang salita. Samantalahin mo na ang pagkakataon para tanggalin siya. Wag! Tay. Zhao, ayos lang na wala kang nangyari. Wala akong silbi. Ang dami ng taon, pinaghirapan mo lahat. Tatay. Gusto kong patayin kayo. Patayin kayong lahat. Mukhang sobrang emosyonal na si Master ng Espada. Pakiramdam ko, hindi ko na ito makokontrol. Bilisan mo pa. Gusto kong patayin kayo. Sinabi ko na noon pa, isa ka lang talagang malas. Hanggang buhay ka pa, lahat ng pamilya mo, madadamay. Ha? Sun Linfeng, gusto kitang patayin. Kapag nakatayo ka na, saka mo sabihin ang malalaking salita. Kuya, isa lang si Zhao Zhao na anak babae ko. Nagmamakaawa ako. Kailangan mong protektahan siya ng mabuti. Tay, tama na po. Si Jiao Jiao rin ay pamangkin ko. Kahit ikataya ko ang buhay ko, kailangan ko siyang protektahan. Tapos ka na ba magsalita? Tapos na. Sasama ko na kayong buong pamilya sa impyerno para magkasama kayo roon. Tigil. Malaki ang posibilidad na si Chu Jiao Jiao ang tunay na pinuno ng Sagradong Espada. Ano? Ayon sa mga patakaran ng sekta namin, ang pinuno ng Sagradong Espada ay siyang sekta leader. Siya ba? Paano siya magiging pinuno ng espada? Lahat ng naging pinuno ng espada noon ay marunong, maginoo, at napakatalino at kakaiba. Paano na lang siya? Isang babae lang siya. Napakataas ng katayuan ng pinuno ng Sagradong Espada. Tingnan mo nga siya, bulag pa. Mukha ba siyang pinuno ng Sagradong Espada? Xiao Lao, para protektahan ang babaeng iyan. Kahit ano na lang sinasabi mo talaga. Kapag nagwawasiwas ng espada si Chu Jiao Jiao, kayang sabay-sabay magpalabas ng libo-libong espada. Ang tanging pinuno lamang ng Sagradong Espada ang may kakayahang gawin iyon. Ang mga ginawa niyo ngayong araw, kapag nalaman pa ng sekta leader, tiiyak na wala kayong kalalagyan sa mundo. Pagsisinungaling at panlilinlang lang iyan. Uunahin kong patayin siya, tapos ikaw naman ang lilinisin ko. Suyutong, sinasabihan kitang mabuti pang patayin mo na ako ngayon? Kung hindi, papalitan ko ng dugo ang utang mong dugo sa akin. Gusto mo talagang mamatay? Ano? Tara, Matandang walang kwenta ka. Isa ka lang pagkatao na walang halaga. Tay, Tigil! Sinong magtatangkang saktan ang pinuno ng espada? Tigil! Sinong magtatangkang saktan ang pinuno ng espada? Ikaw na naman? Sinong walang takot kang yan? Naglalakas loob kang hadlangan ako? Tanga? Siya ang sekta leader ng Xuanjian sect. Ano?
Suhu? Napakatapang mo. Naglalakas loob kang pahirapan ang pinuno ng espada? Ano? Siya ba ay talagang ang sinaunang pinuno ng Sagradong Espada? Ayon sa mga patakaran ng sekta namin, basta makuha ang pagkilala ng Sagradong Espada, siya na ang sekta leader. So, ibig bang sabihin nun? Nagalit tayo sa bagong sekta leader? Ako, pinuno ng espada. Pinuno ng espada sekta leader. Sigurado ka ba dyan? Isa lang siyang babae, karaniwan lang ang kakayahan. Ang alam lang ay mag-practice ng itim na karunungan. Paano siya magiging pinuno ng espada? Oo nga, sekta leader. 8 taon kaming magkasama nitong babae na to. Alam na alam ko. Kung sino siya, tamad, sakim, pabaya, paano siya magiging pinuno ng espada? Tama yan. Siya nga ang pinuno ng espada. Yunya Z, Tio, sa sekta. Guro, ikaw, bakit ka nandito? Ikaw pala ang iginagalang ng sekta leader bilang tiyo sa sekta? Ikaw pala ang guro ng babaeng to? Xiao Zhao Zhao, patawad kung niloko kita bilang guro mo. Yung inaakala mong 20 taong puwersa ng espada, hindi pala yon. Ang totoo, 50,000 taon na puwersa ng espada ang inabsorb mo. Buti na lang si Sun Linfeng ang tumulong sa'yo para mabuksan ang mga daluyan ng lakas mo. Kaya mo lang iyon nalampasan. Sekta leader, si Suhu, ay ininsulto ang pamilya ng pinuno ng espada, balak pumatay ng tao. Nananawagan po ako ng hustisya mula sa sekta leader. Suhu! Walang hiya ka talaga. Suhu! Walang hiya ka talaga. Sekta leader, aminado po akong nagkamali. Hindi ko napansin ang kadakilaan ng pinuno ng espada, nagkasala ako. Nananawagan po akong siya ay mabigyan ng awa. Miss Chu, pasensya na. Hindi kita nakilala. Nagkasala ako sa inyo. Naway wag mo na akong pagdusahan. Tama, Jiao Jiao. Napilitan lang ako, ang babae na ito, ang unang nanligaw sa akin. Kung magagalit ka, sa kanya ka magalit. Sun Linfeng, ikaw. Ano Daf? Jiao Jiao, hindi mo ba naaalala ang 8 taon natin? Sana paniwalaan mo ako, natia. Sun Linfeng, sa mga nangyayari ngayon, akala mo pa bang maniniwala pa ako sa'yo? Nakakadiri ka? Matagal ko nang narinig ang mga kalupitan mo. Hindi ko akalain na pati ang pinuno ng espada nadamay. Aalisin ko na ang mga natitirang kakayahan mo sa martial arts at itataboy kita palabas ng Yunzhou. Kahit kailan, bawal ka nang bumalik. Sekta leader, patawarin niyo po ako. Tay, Tungkol naman kay Su Yutong, dahil unang beses lang at hindi ka pa nakagawa ng malubhang kasalanan, tatanggalin ka muna bilang banal na babae ng sekta at pababain bilang ordinaryong tao habang buhay ng bawal lumapit kahit isang hakbang sa Xuanjian sect. Chu Jiao Jiao, gawa mong ito. Dahilan ng pagkawatak-watak ng pamilya ko. Balang araw, maghihiganti ako upang burahin ang kahihiyan at dugo ng araw na ito. Jiao Jiao, pakiusap. Sana maniwala ka sa akin. Pinilit lang talaga ako ng babaeng iyon. Wala akong kasalanan. Jiao Jiao, maniwala ka. Sun Linfeng, makapal din pala ang mukha mo. Jiao Jiao, kung may kahit isang salita akong sinungaling kanina, mabulabog na sana ako ng kidlat at kulog. 5 kulog ang tumama sa akin. Ano yun? Nakakatuwa. Pinuno ng espada, ayon sa patakaran ng sekta, ang bawat pinuno ng espada ay magiging sekta leader ng Xuanjian. Ngayong natanggal na ang traidor, naway magpakita na ang pinuno ng espada at sumama sa akin para tanggapin ang liderato bilang sekta leader ng Xuanjian. Ako, sekta leader ng Xuanjian. Sigurado ka ba dyan?
Isa lang akong karaniwang tagasanay ng espada. Xiao Xiao Xiao, natatangi ang talento mo. Dagdag pa ang 50,000 taon na lakas ng espada. Kung mas magsisikap ka pa, balang araw, tiyak na malayo ang mararating mo. Huwag mo nang tanggihan ang pagkakataon. Oo nga, Zhao Er. Sumama ka sa kanya, karangalan ka ng aming angkan, at ipinagmamalaki kita bilang anak ko, Chu Tianquo. Bunso, halika. Ito lahat. Paborito mong pagkain. Ako mismo ang nagluto para sa'yo. Pampatanggal malas yan para sa'yo. Bilis. Halika at tikman mo. Si ate pa mismo ang nagluto nito para sa akin. Sa dami ng taon, ngayon lang talaga ito nangyari. Simula nung tumaba ako, hindi na talaga ako nakaupo sa mesa para kumain. Ngayon, kakaiba talaga itong araw na to. Bunso, yung mga dati nating tampuhan. Aminado akong ako ang may mali. Pero pamilya tayo. Ang nakaraan, hayaan na nating lumipas. Tama, Zhao Zhao. Pamilya naman tayo. Yung mga nangyari noon, nakaraan na yon. Ako, kaya kong kalimutan. Pero ang mga sakripisyo ni na tatay at nanay sa mga taon na to, paano ba natin basta makakalimutan yon? Ilang araw na lang, aalis na ako papuntang Xuanzhenzong. Kung sakaling si tatay at si nanay, may maranasan silang hindi maganda dito sa bahay. Kayo, Zhao, Zhao. Zhao, Zhao. May dala ako para sa'yo. Ako mismo ang gumawa ng mga kakanin. Halika, tikman mo. San Linfeng, ikaw talaga ang nagluto nito. Kahit sabihin mong hindi ko mismo niluto, pinili ko to ng buong pusong pag-aalaga para sa'yo. Kasama dito, ang lahat ng pagmamahal na meron ako para sa'yo. Zhao, Zhao, tama ba? paano ba naman tayo nagkaroon ng kasunduan sa kasal? Zhao, Zhao, alam kong mahal mo pa rin ako. Pinatawad na kita. Wala akong pakialam kahit pinatamaan mo ako ng kidlat noon. Ikaw, ang nagpapatawad sa akin? Loko ka ba talaga? Zhao, Zhao, isang araw na mag-asawa, isang daang araw na biyaya. Hayaan natin ang nakaraan. Sabay tayong pumunta sa Xuanzhenzong. Sabay tayong magsimula ng bagong buhay. Hindi ba maganda yon? Umalis ka nga. Dati akala ko isa ka lang talagang wala sa lugar at makapalang mukha. Ngayon, mas matindi pa pala. Hindi ka lang makapalang mukha. Wala ka pang hiya at damdamin. Zhao, 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 Zhao. Maniwala ka sa akin. Mahal pa rin kita. Zhao, Zhao. Umalis ka na. May regalo si mama para sa'yo. Bagay na bagay, to sa anak kong si Zhao Zhao. Ang ganda-ganda mo talaga. Salamat, Mama. Ay, Ma. Sa loob ng ilang araw, aalis na ako papuntang Xuanzhenzong. Sa pag-alis kong ito, hindi ko na naman alam kailan kita muling makikita. Aalagaan ko ng mabuti ang sarili ko. Kaya, huwag kang mag-alala anak. Lumakad ka ng maayos. Mag-aral ka ng mabuti ng pagkontrol ng lakas. Pero Ma, hindi ko talaga kayang iwan ka. Ang galing ng anak kong si Zhao Zhao. Ang ganda-ganda mo. Ang taas ng antas mo sa pagpapalakas. Isa kang tunay na matapang na bayani. Zhao, Zhao. Zhao, Zhao. Pakakasal sa akin, pwede ba? Wala tayong pakialam sa kanya. Tayo na. Hoy, Zhao, Zhao. Ano ba talaga ang gusto mo para maniwala kang totoo ang nararamdaman ko? Totoo? Alam ng lahat, ngayon na nawala na ang kapangyarihan ng pamilya Sun, nagmamadali silang humanap ng kakampi. Yung pagkatotoo mo sa akin, dahil lang ba sa pagiging sword master ko? Bago pa man ako pagalitan ng kidlat, umalis ka na rito. Zhao, Zhao. Walang kwenta ang 8 taon nating samahan. 8 taon na yon. Pero ngayon gusto mong putulin lahat. Ano namang kabuluhan ng lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 8 taon? Yung mga nagawa mo? Paano naman ako nagkataong nakilala ko pang isang tulad mong kapalmukha? Sige, kung hindi mo na mahalaga ang nakaraan. Eto, 8 taon kitang tiningnan na tabatsoy. Dapat lang makakuha ako ng kahit kaunting kabayaran, di ba? Tama nga, hinihintay mo talaga ako rito. Sige, bibigyan talaga kita ng disente at maayos na kabayaran. Ah! Mukhang matindi rin yung pangit na yon. Deserve mo naman kasi. Deserve mo naman kasi. Suyutong, tinanggalan ng pwesto ang tatay mo sa Juzhou. Pati ikaw pinalaya sa sekta ninyo. Anong pinagkaiba natin? Lahat kasi ng yon.
Kasalanan ng tabaing yon. Sinira niya ang pamilya ko. Gumuho lahat ng meron ako. Tama na. Wala akong oras para sa'yo. Sandali lang. Ayaw mo ba talagang maghiganti? Sa likod ni Chu Jiao Jiao, Xuan Jianzhong na ngayon ang sumusuporta. Sino pa ba ang makapagpapabagsak sa kanya? Xiwan Mengmeng. Xuan Xiao, kuya. Ate ko, kung totoo ang sinabi mo, si Chu Jiao Jiao na ang susunod na leader ng sekta. Oo, dahil may matibay siyang guro na tumutulong sa kanya, tinanggal niya ako bilang sentes. Gusto pa niyang kunin ang posisyon ng maging pinuno ng Xuanjianzong. Galing ako sa kilalang angkan, pero hindi pa rin ako naging leader. Isang hamak lang na nagpaplano pang yumurak sa akin. Sobra na to. Kuya, tutulungan kita makuha ang posisyon ng pinuno ng sekta. Pagtagumpay tayo, hati tayo sa Juzhou, sabay nating pamunuan ang mundo. Chu Jiao Jiao, sa kahihiyan mong ibinigay sa akin. Sumumpa na ako ng matindi na hindi ko napakikialaman ang kahit anong tungkol sa Juzhou. Kaya hindi na kita ihahatid. Hindi matutumbasan ng kabutihan at tulong ng master. Wala akong ibang magagawa kundi magsanay pa ng husto sa espada. Gagamitin ko ito para sugpuin ang kasamaan. Ang pangalan ni Master Yang. Yan ang maganda. Pagdating mo ng Qingzhou, magpapadala si Longyin ng tao para sunduin ka. Aakyat ka sa bundok kasama nila. Ikaw na ang bagong pinuno ng Xuanjianzong. Ma, pa, kuya. Malaki na talaga si Zhao Zhao natin. Malapit na siyang maging sekta leader. Bunso, alam ko namang may mararating ka sa buhay. Jiao Jiao, kapag nandun ka na, kumain ka mabuti ha. Alagaan mo sarili mo palagi. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi na ako bata. Malaki na si Zhao Er. Hindi mo na kailangang alalahanin, ma. O siya, ma. Pagbalik ko, isasama ko kayong lahat paakyat ng bundok. Buo na naman ang pamilya natin. Magsasaya tayong lahat. Ma, 3 oras na ang lumipas. Aalalayan kita paakyat. Sinabi ko bang pwede na kayong tumayo? Pero Mako, hindi na siya halos makayanin. Ayos lang yan, anak. Kaya ko pa. Basta makaluhod ako ng 3 oras, babalik din ang tatay mo. At magbabago ng isip. Ma, paano na lang ang katawan niyo? Ikaw namang babae ka, hindi mo ba tiningnan ang sarili mo sa salamin? Yung amo ko, champion yan sa kompetisyon sa Qingzhou, pumasa pa bilang bagong miyembro ng Xuanjianzong, mataas ang posisyon niya. Ikaw ba, may karapatang mapasama sa amo ko? Masama kang tao. Kapag nalaman to ng tatay ko, hindi ka niya patatawarin. Bunso, miss, hindi mo pa ba alam? Ang lahat ng ginagawa ko, utos lang ng tatay mo. Hinahangad din niyang mamatay din kayong mag-ina. Ma. Tayo na, ma. Tama na ang drama. Tama na yan. Tumigil ka na. Sino ka bang babae ka, at nakikialam ka sa pamilya ng mga Chen? Lalaki ka pa naman, pero inaapi mo ang babae. Wala ka bang hiya? Ngayon hindi lang sila ang papahirapan ko, pati ikaw, isasama ko na rin. Babaeng mandirigma, patawarin mo ako. Inutusan lang din ako ng iba. Lumayas ka. Mama, gising ka na. Ate, Ayos ka lang ba? Anak, sino naman to? itong ate na to ang tumulong sa amin. Maraming salamat sa'yo. Salamat sa pagligtas sa amin. Huwag mo na kaming pasalamatan. Pareho lang tayong mga babae. Dapat lang talaga na magtulungan tayo. Ay oo nga pala, yung tao na yun. Bakit ba niya? Inapi kayo. Galing akong Qingzhou. Ako ang asawa ni Chen Shimei. Dati kaming masayang mag-asawa. Simula nung nanganak ako ng anak na babae para sa kanya, ako ang namahala sa bahay. Lalo akong tumaba. Nagsimulang mainis siya. At palagi na lang akong pinapagalitan o sinasaktan. Kamakailan, nakipagkaibigan siya sa pamilya Liu.
Napanalo niya ang halalan ng Qingzhou. Gusto na niyang hiwalayan ako at binabawi ang kasunduan namin. Gumagawa siya ng paraan para maliitin ako at ang anak ko. Sobrang grabe na talaga. Isa pang traitor na lalaki. Ganito ba talaga ang kapalaran ng mga babae? Sa simula pa lang, parang pagmamay-ari lang tayo ng mga lalaki. Kung gusto tayong alagaan, alagaan tayo. Kung gusto tayong iwan, iiwan tayo. Hindi. Ayokong tanggapin yan. Dati rin akong mataba. Dati rin akong iniwan. At niloko ng lalaki. Hindi ko tinanggap na ito ang kapalaran ko. Tignan mo ako ngayon. Maganda na ang katawan ko. May tiwala sa sarili. Kahit walang lalaki, kayang-kaya nating mamuhay ng maayos. Pero, bata ka pa. Ako, matanda na at laos na. At saka, may anak pa akong kasama. Hindi ko alam paano ko mapapabuti ang buhay ng anak ko. Basta may tiwala ka sa sarili, may dignidad, at hindi umaasa sa lalaki, naniniwala ako na kaya niyong mamuhay ng maayos. Maniwala ka sa akin. Sasamahan ko kayo para harapin yung traidor na yon. Tara. Congratulations, Ginoong Liu. Congratulations din sa bagong manugang. Sa pagkapanalo mo sa halalan ng Qingzhou. At nakapasok ka pa sa Xuanjian Sect. Sa mga susunod na araw, sikat ka na sa Qingzhou. Magkaroon ng manugang na gaya mo, napakalaking biyaya ito sa pamilya Liu. Tatay, ano po yung sinasabi nyo? Dahil sa tulong ng pamilya Liu, dumali ang buhay ko. Tama, Papa, dahil nga sa tulong ng pamilya natin, nakapanalo si Kuya Shimei ng halalan at nakapasok siya sa Xuanjian Sect. Pag nakapasok na si manugang sa Xuanjian Sect, ang buong Qingzhou City parang hawak na ni Ginoong Liu. Sa mga kamay niya. Isang bagitong miyembro ng Xuanjian Sect lang, ang nag-aambisyong mamuno sa Qingzhou. Nakakatawa naman. Sino ka ba namang babaeng walang hiya? Naglalakas loob kang bastusin ang disipulo ng Xuanjian Sect. Lakas ng loob mong magwala sa bahay ng mga Liu. Gusto mo yatang mamatay. Ikaw, traidor na lalaki. Wala kang puso. Alam mo ba kung sino ang kasama ko? Babae, ikaw pala. Akala ko kung sino, ikaw rin pala, hindi pa rin makamove on. Ano, akala mo ba, makakuha ka lang ng kahit sinong babae, para may kakampi ka, mababalik mo si Kuya Shimei mo. Babae, tingnan mo yung itsura mo. Baka naman sa isip mo, may ibang lalaki pa kayong umaasa. Magkakagusto sa'yo. Maganda naman si ate. Hindi niya kailangan yung mga ipis na yan. Sa ilalim pa ng Xuanjian Sect, may mga taong nananamantala ng kapwa. Ngayong araw, ako mismo ang magtuturo sa inyo para sa Xuanjian Sect. Nakakatawa. Miyembro ako ng Xuanjian Sect. Karapat-dapat ka bang pagsabihan ako? Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang totoong galing ng disipulo ng Xuanjian Sect. Imposible. Natalo ako? Ganito lang ba talaga? Ang kaya mo, traidor na lalaki? Nakakatawa ka. Tigilan mo na yan, bruha. Naglalakas loob kang saktan ako. Isusumbong kita kay matandang Xiao ng Xuanjian Sect. Gagawan kita ng reklamo. Hindi kami tatanggap ng ganyang. Klaseng lalaki sa Xuanjian Sect. Akala mo kung sino ka, nagdadaldal ka ng kayabangan. Bruha, huwag mong isipin na dahil natalo mo ako ngayon, pwede ka nang magmalaki magpakailanman. Pag nakapasok ako sa sekta, isusumbong kita. Isusumbong kita. Hahanap ka ng gulo sa Xuanjian Sect. Ganun ba? Hintayin ko na lang. Kayong mga nangmamaliit sa Xuanjian Sect, mga tao. Hulihin niyo ang bruhang yan. Malaki ang gantimpala. Tigil. Siya si Lao Xiao ng Xuanyan Sword Sect. Babaeng halimaw. Tingnan natin ngayon kung paano ka pa magiging mayabang. Lao Sao. Pagbati, bagong pinuno ng sekta. Ano? Siya ang bagong pinuno ng sekta? Pamilya Liu ng Qingzhou, napakatapang nyo talaga. Naglakas loob pa kayong pahiyain ang aming pinuno ng Sword Sect. Anong klaseng tapang meron kayo at naging sobrang mapusok pa kayo? Inaamin kong mali ako. Ako ang may kasalanan ngayon. Nagkamali ako kay pinuno ng sekta. Karapat-dapat lang akong maparusahan. Pinuno ng sekta. Sana patawarin ninyo kami. Pinuno ng sekta, ano po ang nararapat na gawin sa amin? Dahil hindi naman sila nakagawa ng malalang kasalanan, konting parusa na lang ang sapat. Maraming salamat, pinuno ng sekta. Sa hindi pagpatay sa amin. Pero, Chen Shimei, iniwan ang asawa at anak niya. Talagang kasuklam-suklam yan. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng tumapak sa sekta natin, kahit isang hakbang. Pinuno ng sekta, nagkamali na ako. Umalis ka na.
Bilisan mo, umalis ka dyan. Hindi ko inakala na ikaw ang magiging pinuno ng Xuanyan Sword Sect. Halika, bilis, magbigay galang sa pinuno ng sekta. Hindi na kailangang maging formal. Sabi ko na, tutulungan kita na mapagsabihan ng lalaking walang kwenta na yan. Hindi ko talaga alam paano ako magpapasalamat sa'yo. Ate, tandaan mo lang, basta may tiwala ka sa sarili mo, pasayahin mo ang sarili mo, huwag kang umasa sa lalaki, pwede kang pumayat at gumanda pa, at mamuhay ka ayon sa gusto mo. Tandaan kong lahat ng sinabi mo. Simula ngayon, para sa sarili ko na ako mabubuhay. Kahit mag-isa lang ako, kakayanin ko alagaan ang anak ko. Tama pala, hindi magtatagal, magiging pinuno na ako ng Xuanyan Sword Sect. Pagdating ng araw na yon, kailangan nyo talagang pumunta. Sige, sa mahalagang araw mo, nandyan ako. Tapos na ang usaping ito. Pakiusap pinuno ng sekta. Sumama ka nang bumalik sa Sword Sect upang tanggapin na ang pwesto ng bagong pinuno ng sekta. Iyan ang mga nagwaging disipulo mula sa pagpili sa Yunzu. Narinig ko, tinalo pa niya ang Grand Elder. Hindi basta-basta ang kakayahan niya. Ang batang kapatid natin, ang kinis ng kutis, parang perlas, napakaganda ng anyo, tunay na napakagandang babae. Pinuno ng sekta, nandito na sila. Maari mo nang umalis muna. Mga disipulo ng Xuanyan Sword Sect, pakinggan! Simula ngayon, babalik ko na ang posisyon ng pinuno ng sekta at ilalagay ito sa mga kamay ng kapatid na si Chu Zhaozhao. Pinuno ng sekta, pag-isipan niyo pong maigi, paanong pwedeng ipasa sa bagong disipulo lang? Huwag kayong mataranta. Ang babaeng ito ay Swordmaster ng Divine Sword. Balang araw ay siguradong magiging pinakamagaling sa buong Jiuzhou. Swordmaster ng Divine Sword, libo-libong taon ang tinagal sa pwesto ng pinuno ng sekta. Pansamantala lang ang pamumuno ko. Ngayon, ibabalik ko na ang posisyon sa tunay na Swordmaster ng Divine Sword. Mga disipulo, makinig! Magbigay galang sa bagong pinuno ng sekta. Simulat sa pool ay Swordmaster si pinuno ng sekta, kaya tanggap namin ito ng bukal sa loob. Pagbati, pinuno ng sekta. Pagbati, pinuno ng sekta. Pagbati, pinuno ng sekta. Kung ganon, simula ngayon, ako na ang mamumuno sa Xuanyan Sword Sect. Tutol ako. Tutol ako, pinuno ng sekta. Ang babaeng ito dati ay malaki at mataba, dahil lang sa mahika kaya siya gumanda. Yung pagkansela ng kasal ng pamilya Son, kumalat na yan sa buong Yunzu. Gusto kong tanungin, ang ganitong may dungis na pangalan, paano siya magiging pinuno ng sekta? Aba, siya pala yung babaeng iniwan sa kasal. Buti na lang hindi ako naloko. Umasa lang ng kapangyarihan ng mga halimaw para makapag-training. Nakakahiya para sa atin. Hindi pa ako gumamit kahit kailan ng anumang mahika. At hindi naman ako ang iniwan sa kasal. Ako ang nagbasura ng kasal sa pamilya Son. Kapatid, tingin ko, kitang-kita namang matuwid si kapatid na babae. Mukhang malagatas ang kutis. Paano magiging mataba yan? Ayaw niyo maniwala. Tingnan niyo na lang. Totoo ngang mataba siya. Kita mo ang bewang niya, diretso hanggang puwitan. Kaya pala iniwan sa kasal. Kung ako maging ganyan, mas mabuti pang mamatay na lang ako. May lalaki bang gugustuhin? Ang isang baboy? Akin na lang ang magandang katawan. Huwag mo na yan yang mataba. Tumigil ka na. Ang totoo tungkol sa Zhongzi ay malinaw na nasa harap natin. Ang totoo tungkol sa Zhongzi ay malinaw na nasa harap natin. Gusto mo pa rin siyang kampihan? Ikaw, sige na lang. Kung gusto mong maging Zhongzhou, marami ka pang kailangang pagdaanan. Hayaan nating si Jianzhou ang magdesisyon sa bagay na ito. Kung hindi niya malagpasan ang pagsubok na ito, hindi rin siya karapat-dapat maging Zhongzhe. Mga kapatid ko, itong matabang babae ba? Karapat-dapat ba siyang maging bago nating Zhongzhou? Patayin ang matabang babae. Lipulin ang mga masamang nilalang. Patayin ang matabang babae. Lipulin ang mga masamang nilalang. Chal, Zhao, Zhao. Kung ikukumpara ang pinagmulan at itsura, panalo ako sa'yo. Anong karapatan mo para agawin ang lahat sa akin? Hindi kita hahayaang makuha ang gusto mo. Patayin ang matabang babae at lipulin ang masasamang nilalang. Ang Zongs ay siyang pinipili ng mga tao. Bakit hindi mo papaalisin ang babaeng ito sa ating sekta? Ano naman kung mataba? Ano naman kung mataba? Ano naman kung mataba? Wala namang masamang ginawa. Yung mga tumatawa sa atin, sila ang makikitid ang pag-iisip. Tingnan mo ako. Ngayon, nagsimula na akong magpapayat. Para maging mas magandang bersyon ng sarili ko, ikaw ang nagturo sa akin. Dapat para sa sarili ko, labanan ko ang lahat. Salamat sa'yo. Dapat nga akong magpasalamat sa'yo. Noong nasa Qingzhou pa tayo, ikaw ang nagpa-realize sa akin. Kaya ako nagkaroon ng lakas ng loob at tapang. Oo,
Naging mataba ako at naging insecure din. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang pagiging kumpiyansa, pagmamahal sa sarili, paggalang sa sarili, ang nagpapalakas at nagpoprotekta sa sarili. Yung mga chismis noon, parang mga ulap lang na dumaan. Sinong matabang babae dito na naglalakas loob na pumasok sa sekta namin? Mga tao, hulihin siya. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gawin yan. Matabang babae, masamang nilalang. Huwag kayong magmalaki. Kahit meron kang proteksyon ng sword aura, kung magsanib kami, hindi pa rin siguradong mananalo ka. Tama, mabilis ang pag-unawa mo. Mukhang para talagang maging Jongje ka ipinanganak. Kayo, lagi niyong sinasabi na kayo ang elite disciples, pero hindi naman kayang talunin ng babae na tulad ko. Ganito lang ba talaga ang kakayahan ninyo? Ikaw? Hinuhusgahan mo ang tao sa itsura. Ito ba ang itinuturo ng Xuanyanzong sa inyo? Ngayon, bibigyan pa kita ng buhay. Pinalalabas ka mula sa sekta. Sa sekta namin, hindi pwedeng may tulad mong pabigat. Bakit? Isa ka lang namang mababang tao. Babae lang naman. Anong karapatan mong agawin ang posisyon ko bilang Zongso? Talaga bang bulag ang langit? Ayaw mo pa ring magising sa katotohanan. Ako ang chief disciple ng sekta, pinanganak na may talento. Paano ako matatalo ng matabang babae na tulad mo? Hindi ako papayag. Ikaw bilang chief disciple ng sekta, pero puro kayang talento at galing lang. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Nakakalimutan ng iba. Sa ngayon, sinelyohan na ang mga taon mong training. Palalabasin ka ng bundok para maranasan mo ang hirap ng buhay. Saka mo pag-isipan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng patas? Tama, meron ding ganitong ugali si Chan Jiao Jiao. May hindi pa ba kontento? Sumaludo kay Jongze. Sumaludo kay Jongs. Si Shuang Xiao ay isa ring walang kwenta. Sayang naman ang mga binigay kong benepisyo sa kanya. Sige na lang, buti na lang may backup pa ako. Sun Lingfeng, huwag mo akong bibiguin. Anong nangyayari? Erleyoye, pumasok si Sun Lingfeng. Sun Lingfeng, nagpakalakas loob ka pa rin dumating. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Chu Jiao. Noong lumapit ako para makipag-ayos, pinahiya niyo ako sa harap ng lahat. Ngayon, biglang napunta kayo sa kamay ko. Kaya gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang kalagayan ninyo. Masama kang tao. Anong balak mo? Anong gagawin mo? Gusto ko lang ipaalam na kailangan malaman ni Chun Zhao Zhao na maliit na mataba ang kapalit, ang pang-aaway sakin. Si Sun Lingfeng, karapat-dapat ba siyang maging Zongzing ng Xuanjianzong? Siguradong gagawin kong hindi na siya magkakaroon ng libingan. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Hindi ko hahayaang mangyari yan. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Hindi ko hahayaang mangyari yan. Sasaktan mo si Zhao Zhao. Matandang tao, yung mabait mong anak, inagaw ang posisyon ko sa Xuanjianzong. At inilantad pa akong pahiya sa harap ng lahat. Pinahiya ako! Ang lahat ng ginagawa ko ngayon ay para lang ibalik sa kanya ang mga ginawa niya sa akin. Si Zhao Zhao, nagpakita na ng habag sa'yo. Bakit ayaw mong maintindihan? Hindi paliligtas ng Xuanjianzong ang ginagawa mo. Xuanjianzong, hindi lang si Cha Zhao Zhao ang pagdadananan ko, pati ang Xuanjianzong, ipapadapa ko sa harap ko. Mas mabuti pang makisama kayo para hindi na kayo magdusa. Kung gagalawin mo si Zhao Zhao, kahit isang buhok niya, kahit mamatay na ako, hindi ko papalampasin ang ginawa mo. Sige, ihanda mo ang sarili mo sa pagiging multo. Mukhang naging tagumpay si Sun Lingfeng. Dapat bilisan ko na rin ang kilos ko. Mga disciples, pakinig. Simula ngayon, inanunsyo ko na si Chi Zhao Zhao ang bagong Zongzi ng Xuanjianzong. Jongjong, tanggapin mo ang utos. Sumaludo sa bagong Zongzo. Yumuko sa bagong Jongje. Sumaludo kay Jongzi. Sumaludo kay Jongzi. Hinding-hindi kita bibiguin. Mangunguna sa siyam na lalawigan. Mangunguna sa siyam na lalawigan.
Mangunguna sa siyam na lalawigan. Mangunguna sa siyam na lalawigan. Mangunguna sa siyam na lalawigan. Anong nangyari? Pakiramdam ko, may malaking mangyayari. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Anong karapatan niyang maging Jongjae? Tumututol ako. Ano bang karapatan niya na maging pinuno ng sekta? Kayong lahat, ilang taon na kayong nagsikap. Lahat ng paghihirap nyo, ang gusto ay maging pinuno ng sekta. Pero siya, sadyang sinuwerte lang. Nagkaroon ng pagkakataon. Tulad niyang umikli ng landas, anong karapatan niyang maging pinuno ng sekta? Suyutong, pinalayas ka na sa sekta. Anong mukha pa ang meron ka para bumalik? At nagdala ka pa ng mga taong hindi mo kilala kung saan-saan lang. Dinadala mo kahihiyan sa ating mga guro. Sa tingin ko, gusto mo lang mamatay. Sobrang yabang mo. Gusto mo talagang mamatay. Si Suyutong, para lang matalo ako. Hindi ko inakala na kaya mong bumaba ng ganun. Nakihalubilo ka pa sa mga masasamang tao. Akala mo ba, ganyang mga walang kwentang kasama mo? Kaya nyo na akong talunin? Ikaw, bilang sagradong babae ng sekta, pero ngayon, pinagsama mo pa ang sarili mo sa mga tao ng Xuanming Men. Sagradong babae? Hindi ba't pinalayas mo na ako sa sekta? Pinili mo yan. Pinuno ng sekta. Ako mismo, mula noon, nakita kitang lumaki. Ayokong paulit-ulit kang magkamali. Pinapayuhan kitang tumigil na bago lumala pa ang lahat. Tumigil? Alam mo rin naman na ako ang orihinal na sagradong babae. Lahat-lahat, ipinanganak akong meron na. Iginagalang ng lahat ng tao. Pero dahil dumating ang baboy na yan, nakuha niya lahat ng akin. Sobrang matigas ang ulo mo. Teammate, kung ayaw mong magsisi, huwag mo kong sisihin kung wala akong awang gumamit ng espada. Teka lang. Ngayon ang araw ng pagtanggap mo bilang pinuno ng sekta. Sa napakahalagang araw na to, nasaan ang mga magulang mo? Ikaw, Ngayon ang araw ng pagtanggap mo bilang pinuno ng sekta. Sa napakahalagang araw na to, nasaan ang mga magulang mo? Anong ginawa mo sa kanila? May pagkakataon ka rin palang matakot? Gusto mong malaman? Sumunod ka na lang at magsumamo ka sa akin. Kung galawin mo pamilya ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makikilala sa huling pagkakataon. Kung papatayin mo ako ngayon, pinapangako ko, habang buhay hindi mo makikita ang mga magulang mo. pinuno. Kalma lang. Ang pinaka-importante ngayon, alamin muna natin saan napunta ang tatay mo. Ikaw, baboy ka na nga. Sobrang sama mo pa. Halos mapatay mo na ako. Bilis, sabihin mo na. Hindi ba kanina, lakas mo pang magyabang? Baba ka na at magsumamo sa akin. Tsaka ko sasabihin sa'yo. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin nasaan sila? Pumasok ka. Tay, Nay, Huwag kang gagalaw. Gusto mo bang subukan kung mas mabilis ang espada ko o ang espada mo? ang away natin, bakit kailangan idamay ang iba? Diba? Hindi ba't sila mismo mga kadugot kapamilya mo, mga pinakamamahal mong kamag-anak? Paano mo masasabing iba sila? Napakaduwag mo. Bilang taong nagpa-practice ng espada, normal ang panalo't talo. Pero idadamay mo pa ang pamilya. Ako nga pala, nire-respeto ang matatanda at nagpapakabuti sa mga bata. Hindi ko naman talagang gustong saktan ka. Kasalanan lang na ang pamilya ninyo, Chu. Nanganak ng mga suwail na anak, kaya nagkagayot kayo ngayon. Tama na. Pakawalan nyo ng mga magulang ko. Anong gusto nyo? Gagawin ko lahat. Ayos, ikaw mismo nagsabi niyan. Ganito na lang. Saktan mo ang sarili mo. Pag ginagawa mo iyon, pakakawalan ko ang mga magulang mo. Zhao makita lang kita na ganyan ka na ngayon, masaya na ako. Huwag mo nang gawin yan para sa akin. Nay, sabay-sabay nating tiniis ang napakaraming hirap para makarating lang dito. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas para maprotektahan ka. Paano ko hahayaan na mapahamak ka ulit? Zhao, huwag kang magpapakabaliw. Ikaw ang pag-asa ng pamilya Chu. Huwag mong pabayaan ang Chu.
Gusto mo patayin ang anak ko? Dumaan ka muna sa akin. Tay, Sobrang lalim talaga ng pagmamahal niyong mag-ama. Na-touch naman ako, naiiyak na ako. Ako, hindi rin naman ako ganun kasama. Sa pagkakataong ito, pwede ko namang palampasin ang buhay ng anak mo. Pero, Chu Zhao Zhao, sirain mo na ang lahat ng lakas mo. Tsaka ko lang palalayain ang pamilya mo. Ano ba mas mahalaga? Ang pagiging makapangyarihan mo o ang buhay ng pamilya mo? Isipin mo nang mabuti. Basta pakawalan niyo sila. Tatanggapin ko lahat ng gusto niyo. Pinuno, huwag niyo pong gawin yan. Ang mga disipulo ng Xuanming Men, matagal nang nagmamasid. Kapag sinira ng pinuno ang kanyang lakas, paano na lang ang sambayan ng tao? Zhao huwag. Matagal ka nang nagdusa. Kaya mo nga narating ang ngayon. Huwag mong sirain ang sarili mong lakas. Zauer? Ikaw ang pag-asa ng pamilya Chu. Ikaw rin ang ipinagmamalaki ko. Ako si Chu Tianguo. Ikaw pa mismo ang nagdala ng Xuanzhenzong. Nagpatapon ng mga demonyo at masasama. Tumulak sa tagumpay sa buong bansa. Huwag mong sirain ang sarili mong lakas. Huwag maging inutil. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Kung hindi ka pakikilos, uunahin ko si nanay mo, tapos si tatay mo. Hey! Nay! Patawad po. Ako'y naging masama. Huwag si Zhao Zhao. Hahaha, hindi ba kanina? Ang yabang-yabang mo? Ngayon, tingnan ko nga kung mayabang ka pa. Patay na baboy. Hindi ko inasahan na darating din ang araw na ito sa'yo. Noon, niluhuran pa kita, pinakiusapan kitang bumalik sa akin. Pero ikaw, lakas mo pa ng loob. Tingnan mo sarili mo ngayon. Parang aso na lang. Sige nga, subukan mong magyabang ulit harap sa akin. Chu Zhao Zhao, kahit na ikaw pa ang pinuno ng espada, ngayon, natatalo ka pa rin sa kamay ko. Dapat naman. Maging baboy ka na lang. Bakit ka pa nagpaka-ambisyosa? Lahat ng ito, kasalanan mong sarili. Pakawalan niyo ang mga magulang ko. Kung hindi, lahat kayo, hindi makakalabas ng Xuanjianzong. Sinira mo na ang sarili mong lakas, pero ang yabang mo pa rin. Nanay, kasalanan ko rin. Pinahirapan kita. Zhao kasalanan ng nanay. Ako ang dahilan kung bakit ikaw nadamay. Nanay na ako, matanda na, pero nadadamay ka pa rin sa akin. Dapat siguro, mamatay na lang ako. Nanay, huwag mo namang sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko, hindi ko kayo naprotektahan. Talagang malalim ang pagmamahalan ninyong mag-ina? Talagang malalim ang pagmamahalan ninyong mag-ina. Zongzhu. Zongzhu, Nanay, anong ginagawa mo? Ako si Zhao Zhao. Madam. Anong ginagawa mo, madam? Talagang magaling kang aso ko. Babaeng demonyo, ano ba ang ginawa mo sa nanay ko? Wala naman akong ginawa. Pinakain ko lang siya ng isang laso na nakakalimot. Tingnan mo kayo ng nanay mo. Talagang nakakatuwa. Hahaha, mag-ina nag-aaway. Talagang isang magandang palabas ito. Nanay! Chu Zhao Zhao, sinabi ko na, lahat ng kahihiyang naranasan ko sa'yo, ibabalik ko sa'yo ng doble, pagkalipas ng 3 araw.
Ang Xuanming men namin, aapasok sa Xuanjianzong ninyo. Wala na ang Swordmaster ninyo. Tingnan natin kung paano kayong lalaban sa amin. 3 araw mula ngayon, ang Jujo, maghintay na lang sa bagong may-ari. Madam, Zhao Zhao, Zongzu, Zhao Zhao. Papa! Nanay! Bilis! Umalis na kayo! Sobrang grabe ang sugat ng Swordmaster at sinira pa niya ang sariling lakas, malapit ng mamatay. Ang anak kong si Zhao Zhao, talagang mabait ang ugali. O Diyos ko, bakit hindi mo parusahan ang makasalanang tulad ko? At ginawang anak ko pa ang nagbabayad sa kasalanan ko. Nasa bingit ng kamatayan ng Panginoon ng Espada. Mga tao sa buong mundo, saan napupunta ang kinabukasan natin? Sao Sao. Ay, ito. Uncle Naguro na, si Yun Yazi. Kakalis ko lang sandali. Bakit naging ganito ang kalagayan ninyo? Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa si Xiao Zhao Zhao. Ay. Hoy! Matandang yan! Huwag ka munang matulog! Ang dugo na to ay kay Zhao Zhao. Ano bang nagawa ko? Ha 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 ha. Ang pakiramdam ng magbatayan sa isa't isa, masarap ba? Ano bang ginawa ko kanina? Anak ko, to na ipinagbuntis ko ng 9 na buwan at ipinanganak ko. Paano ko siya masasaktan? Hindi ko siya kayang saktan. Patayin niyo na lang ako, sige na, patayin niyo ako. Pagkalipas ng 3 araw, matatapos na lahat ng ito. Xiao Zhao Zhao. Ikaw ay isang beses lang sumilang sa loob ng 1000 taon na may katawan para sa banal na espada. At higit pa, ikaw ang pinuno ng espadang banal. Ang magpapakadalubhasa sa espadang banal, hindi kailanman nakasalalay sa anong kapangyarihan o lakas. Ano nga ba? Nasa puso yan. Sabi nga nila, hindi mabubuo ang bago kung hindi masisira ang dati. Ngayon, matapos ang pagsubok ni Xiao Zhao Zhao, sa totoo lang, hindi ito masamang bagay pagdating sa pag-abot ng kasanayan. Matagal na akong nanumpa na hinding-hindi na ako makikialam sa mga bagay dito sa mundo. Pero ngayon, hindi ko na rin to iniisip pa. Ipapasa ko na ang lahat ng lakas ko kay Xiao Zhao Zhao para matulungan siyang maabot ang tunay na katawan ng banal na espada. Pakiusap. Yun Yazi, iligtas niyo ang anak ko. Ako si Chu Tiankuo, wala na akong maisusukli pa. Simula ngayon, ang buhay kong ito ay sa inyo na. Ang mga bagay na yan, saka na lang pag-usapan. Bumangon. Ito, ano to? Buhay pa ako? Xiao Zhao Zhao, gising ka na rin sa wakas. Buti na lang at nandyan si Yun Yazi. Ibinigay niya ang buong lakas niyang natutunan sa iyo. Kaya ka walang nangyaring masama. Ibalik mo agad ang lakas mo. Bilis! Salamat talaga sa guro mo. Maraming salamat, Guro, sa pagliligtas sa akin. Ang buong lakas mo. Xiao Zhao Zhao, ikaw ang paboritong alagad ko. Ibinigay ko sa iyo lahat ng lakas ko. Ano naman ang halaga noon para sa akin? Oo nga pala. Nasa panganib pa ang nanay ko. Kailangan ko siyang iligtas. Hindi pwede. Kaka-recover mo lang mula sa matinding karamdaman. Kung pupunta ka ngayon, parang nagpatiwakal ka na rin. So, ang ibig mong sabihin, hahayaan ko na lang na mangyari sa harap ng mga mata ko sa nanay ko nang hindi ako kikilos? Narinig ko rin ang nangyari sa nanay mo. Ang Sihon Gu ay sumusunod sa inang Gu. Hanggat buhay pa ang nagpadala ng Gu, kahit mailigtas mo ang ina mo. Ano naman ang silbi? Tama ka, Pinuno. Marami ang tao ng Xuanming sect. Kung mag-isa ka lang pupunta, delikado ang buhay mo. Huwag kayo mag-alala. Sa ngayon, kailangan mo lang magsanay ng mabuti. Kailangang mapagsama mo agad ang tao at ang espada. Sa lakas ng banal na espada, kaya nitong basagin ang Gu sa katawan. Sa loob ng 3 araw, hindi natin alam kung magagawa ni Xiao Zhao Zhao ang pagkakaisa ng tao at espada. Dito, nakasalalay ang tagumpay o pagkabigo.
Uncle Naguro, pwede ba kitang makausap ng sandali? Walang kwenta yan. Parang sumugal ka sa sariling buhay mo. Hindi pwede. Mas malaki masyado ang kapalit niyan. Kapatid sa pag-aaral, pinag-isipan ko na ng mabuti. Ito na lang talaga ang solusyon dito. Umaasa ako na paboran mo ako, Uncle Naguro. Sige, kung buo na ang desisyon mo, hindi na kita pipigilan pa. Tandaan mo, lahat ng bagay, mag-ingat ka. Itong kampanilya na ito ang kumokontrol sa isipan ko. Hindi pwede. Hindi ko na kayang saktan pa ang anak ko. Kapag namatay ako, wala na silang hawak o alas laban kay Zhao Zhao. Pinayagan na ba kitang mamatay? Sige, bangga. Ituloy mo pa. Banggain mo pa. Hindi kita pinapayagan na mamatay. Dapat kang mabuhay ng parang aso. Sumunod ka na lang sa gusto ko. Ha 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 ha! Pagkalipas ng 3 araw, magiging lubos na ang kapangyarihan nating dalawa. Sa panahon na yon, ang buong bansa ng siyam na lalawigan ay nasa mga palad na natin. Oh, wow! Nagpapatawag ba kayo ng kaluluwa para dun sa bagong pinuno ninyo na agad namatay pag upo niya? Sun Linfeng, ang sama mong tao. Tumigil ka na sa kayabangan mo. So kung mayabang, bakit? Pati ba ang pinuno ninyo namatay sa mga kamay ko? Yung mga lakas nyo dyan, na parang hipon at talangka, akalin nyong kakayanin nyo ako. Ikaw Kahit paano, dati pa tayong magkasekta. Ngayon napapatayin ko kayo. Parang hindi ko rin kayang sikmurain. Ganito na lang. Kung susuko kayo sa akin, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Pero kung may maglakas loob na sumuway, ako'y magiging malupit na talaga. Witch na babae, manahimik ka. Gusto mong durugin ang buong sekta namin? Dumaan ka muna sa akin. puno ng sekta. Ano? Kamusta ngayon ang lakas ko? Patayin ko kayong lahat. Mas madali pa kaysa pumatay ng langgam. Mas madali pang gawin yon. Pinapayuhan ko kayong lahat na bilisan na ang pagtapon ng mga espada nyo. Kunin nyo na ang mga kutsilyo at tapusin nyo na lang ang sarili nyo. Ang sekta naming Xuanjian mula noong itinatag ang sekta, laging layunin ang sugpuin ang kasamaan at kapangyarihan ng demonyo. Kailanman ay hindi kami takot sa mga kagaya niyong masasama. Tama? Kailanman ay hindi kami magpapasakop sa mga kagaya niyong masasama. Matitigas talaga ang ulo nyo. Kung ayaw niyong sumuko, papatayin ko kayo hanggang bumigay kayo. Ano? Sino pa ang hindi nagpapasakop? Uy, Tongtong! Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Ang lakas mo ulit. Ang masamang kapangyarihan ng Xuanmingmen ang lakas talaga. Kami, mahigit 20 taon na nagpapakahirap mag-ensayo. Pero di hamak na mas marami pa ito kaysa sa nakalipas na ilang araw lang. Masama talaga ang... Kapangyarihan niyo, naglalakas loob pa kayong sabihing nagsisikap mag-ensayo. Ang seryosong pag-aaral ay unti-unti talagang pinaghihirapan. Hindi instant na nakukuha. Siguradong may balik yan sa inyo. Matanda na kayo? Ang isang talunan ay walang karapatang magyabang. Oh, ano? Long Secta Leader, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon para pumili. Sumuko ka o mamatay. Secta Leader, huwag kayong susuko. Tumahimik ka, matanda. Kung susuko ako, papayag ka bang patawarin ang sekta kong Xuanjian? Oo naman, kahit papaano. Dati rin naman kayong kasamahan. Secta Leader, tayo ay hanay ng matitino. Hinding-hindi dapat sumuko sa masama. Sekta leader! Pagbati sa bagong pinuno ng sekta, Sekta Leader. Ang mataas na pinuno ng sekta ng Xuanjian, biglang parang aso na lang nakaluhod sa harap ko. Long Yin, may mga asong hindi marunong sumunod. Luhot. Kasalanan ko lahat ito? Wala akong kakayahan? Hindi ko kayo naprotektahan ng maayos. Matagal ko nang narinig na ang sekta ng Xuanjian ay matuwid at may dangal, pinakamataas sa lahat. Pero ngayong nakita ko, wala rin naman palang pinagkaiba.
Nakakahiya talaga. Sinasayang ko lang pala ang pangarap kong makapasok sa Xuanjian sect. Ngayon, nakita ko na. Puro duwag lang din pala kayo. Long Yin. Noon, taas noo ka. Pinalayas mo pa ang tatay ko. Nasaan na ang yabang mo noon? Matagal ko nang sinasabi, kayong mga may kapangyarihang tulad nyo, masyado kayong nasanay sa maginhawa. Matagal nang nawala ang tapang nyo. Ipadala ang sulat sa mga pangunahing pamilya at magtipon sa Xuanjian sect para sa kumperensya ng 9 na lalawigan. Sir, si Suyutong at sila, hindi ba plano nilang salakayin ang Xuanjian sect? Bakit kailangan nating bumalik sa pamilya Chu? Kung saan mas delikado, doon mas ligtas. Ngayon, akala ng lahat, patay ka na. Kung pauwiin tayong muli sa Chu family, hindi sila magdududa. Naiintindihan ko, sir. Pero sir, talaga bang? Kaya ko talagang talunin si Suyutong. Basta maabot mo. Ang kalagayang nagkakaisa ang tao at espada sa oras na yon. Huwag mong sabihing si Suyutong lang, kahit buong Xuanming sect pa niya. Hindi ka nila kayang tapatan. Sa ganitong lakas, sigurado akong napagtagumpayan mo na ang lihim na kagalingan. Ayos, aalis ako ngayon din. Pupunta ako para iligtas ang nanay ko. Sandali lang. Si Suyutong sinakop na niya ang Xuanjian sect. Siya na ang may hawak ng buong Jujo. Ngayon, lahat ng taingaig pamilya ay naging tauhan niya na. Kailangan pa nating maglakad ng dahan-dahan. Hindi ko inakala na sa sobrang ikling panahon, lalakas si Suyutong ng ganito. Pero ngayon, nakuha ko na ang lakas ko. Tama, ngayon, ikaw na ang nagkakaisa ang tao at espada. Panahon na para umuwi. Suyutong, Sun Linfeng, oras na para singilin. Lahat ng utang natin sa dugo. Ano? May pamilya pang naglakas loob na sumuway sa akin? Paano mo hinayaan mangyari yan? Kung may nangyaring aberya sa Jujo Conference, siguradong magsisisi ka sa buhay mo. Sect Leader. Naabot mo na ang pinakamataas na kapangyarihan? Nitong mga araw, si Su Yutong. Ginamit niya ang curse bugs para pilitin kaming sumunod sa kanya. Kapag hindi kami sumunod, ginagawang mas masahol pa sa kamatayan ng buhay namin. Grabe si Suyutong. Sobrang sama niya. Alam kong 3 araw lang ang binigay. Hindi mo pa maaabot ang pagkakaisa ng tao at espada, kaya nagkunwari akong sumuko na ako sa babaeng iyon para samahan siya sa tabi niya. Habang dinadagdagan kita ng oras, Sect Leader. Hindi ko inakala na naabot mong Sect Leader ang pinakamataas na kapangyarihan. Maliligtas pa ang Xuanjian sect ng Jujo natin. Salamat sa'yo, Dragon Sect Leader. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mawawala ang babaeng iyon para matigil na ang kasamaan niya sa buong bayan. Sa mga araw na ito, nanatili ako sa tabi ng babaeng iyon. Alam ko, tungkol sa sumpa ng mga insekto, May nakita ka bang bago? Sa curse ng nanay ko? yung sumpang napasok sa amin, ordinaryong itlog lang ng insekto. Basta't gamitin ang kapangyarihan ng magic sword, mawawala sila agad. Pero ang kay mama mo, hariing itlog ng mga insekto, sobrang lason. Kapag pinilit ilabas, baka tuluyang mapatid ang mga ugat at mamamatay ang nanay mo. Pero, hindi ibig sabihin nito na wala ka ng pag-asa. Ang taong nabiktima ng curse, hindi pa totally nawawala ang isip. Kung matindi ang pagnanais, puwedeng mawala ang lason. Basta may kahit konting pag-asa, gagawin ko ang lahat para mailigtas ang nanay ko. Suyutong, sa Jujo Conference,
Siguradong pagbabayarin kitang duguan sa mga ginawa mo. Pagbati sa bagong sect leader ng Xuanjian sect. Talagang ito ang panahon ng mga walang hiya. Pati ganitong babae. Kinakaya tayong apakan. Nakakahiya talaga. Mga elders, huwag kayong mag-alala. Tayong lahat ay pwede nang umupo. Salamat, sect leader. Kayong mga elder dito, lahat kayo ay mga tiyuhin ko. Nung buhay pa ang tatay ko, sobra niya akong inalagaan. Ngayon na ako ang sect leader, hindi ko kayo pababayaan. Ito ang aming handog para sa sekta. Araw-gabi kang nagsasakripisyo, sect leader. Pinoprotektahan mo kaming lahat. Hindi ba't dapat lang na maibigay kami? Ano? Ito ay 10,000 espada ng Xuanjian, 100,000 kilo ng spirit fruit, 1,000,000 barya ng immortal privilege. Ito. Kahit pagsama-samahin lahat ng pamilya sa isang taon, hindi namin mapupunuan. Kailan pa kaya namin makukumpleto yan? Mga tiyuhin at elder, huwag kayong mag-alala. Kung may reklamo, sabihin lang ninyo. Makikinig ako ng mabuti. Wag mo kaming apihin ng ganyan. Alam naming kakunsaba mo ang Xuanming sect. Ang sama pa ng mga ginagawa mo. Baka natatakot sila sa'yo. Pero si Zhao Gonghu, hindi natatakot. Gods! Pugutan ng ulo si Zhao Gonghu, ibalik sa pamilya Zhao ang ulo niya para makita ng mga kamag-anak niya kung anong mangyayari sa sino mang lalaban sa akin. Dahil bukal sa loob ang pagsuko nyo, kainin nyo ang insekto sa harap ninyo. Kung hindi kayo iinom ng lunas buwan-buwan, sasabog kayo at mamamatay. Kung susunod lang kayo sa akin, hindi kayo mahihirapan sa insekto. Oh, bakit? Isang maliit na insekto lang, hindi mo pa kayang lunukin? Paamo-amo lang pala kayo. Ito na ang huling babala kung lalaban pa kayo. Bahala kayo sa magiging resulta. 3? 2? Napakaduwag. Kailangan gumamit ng maruming paraan para sumunod ang mga tao. Sinong askal yan na nagwawala rito? Dati kang disciple ng Xuanjian sect? Nakipagkasundo ka sa kasamaan. Pinapatay mo ang mga kasamahan mo. Nagbabaka sakaling gamitin ang ganitong maruming trick ng mga insekto para kontrolin ang buong Zhuzhou. Sa lagay na yan, akala mo karapat-dapat kang maging sect leader? Sino ka ba talaga? Nakatago lang mukha. Hindi nga makaharap. Hindi nga makaharap. Saan ka ba galing? Halimaw? Pangit. Ngayon kami ang may hawak ng lakas. Akala mo ba, dahil lang sa mga sinasabi mo, may babaguhin ka? Kayong lahat ay bigating pamilya ng Zhuzhou, mga taong may pangalan at dangal. Bakit nyo hinahayaan na kainin ang insekto? At magpaalipin sa demonyang iyon? Tutulog-tulog na lang kayong aso? Buhay ko, ako ang may hawak, hindi ang tadhana. Mas gusto ko pang mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay ng nakaluhod. Hinahanap yata ng kamatayan. Ikaw, sino ka ba talaga? At paano mo nakuha ang ganyang lakas? Chu Zhao Zhao, hindi ako makapaniwalang buhay ka pa. Talaga palang ikaw ito. Hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Kayong mga ganitong klasing duwag at masamang tao, nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Bakit ako ang mauunang mamatay? Ano naman ngayon? Kung buhay ka pa, papatayin ulit kita. Ikaw. Buti na lang, dahil sa iyo, natuto akong bumangon mula sa pagkakabagsak. Natutuhan kong pagsamahin ang tao at espada, at kontrolin ang tunay na banal na espada. Kahit na pagsamahin mo ang tao at espada, akala mo ba kaya mo akong talunin? Huwag mong kalilimutan, ang Xuanjian Zong ay nasa kamay pa rin natin. Longyin, ikaw na ang sumugod. Longyin, gusto mo bang mamatay? Suyutong, alam mo ba, ang sinaunang banal na espada ay espada ng lubos na yang at lakas. Kahit sa harap ng kasamaan, hindi ito makakapagtago. Karaniwang gu, kaya mong durugin, pero itong hari ng lahat ng gu ko, kaya mo ba? Mama, Chu Zhao Zhao. Alam mo,
Mahal na mahal ka talaga ng mama mo. Para lang hindi maging pabigat sa'yo, pinili talaga niyang magpakamatay sa paghampas ng ulo sa pader. Gusto mo ring mamatay? Buti na lang, naghanda ako ng backup na plano. Kaya ko siyang kontrolin ng buo. Kung hindi, muntik na siyang mamatay talaga. Dapat yata magpasalamat ka pa sa'kin, hindi ba? Pumunta ka na at patayin mo siya. Mama, Uy, matabang babaita. Sigurado ka ba dyan? Mama mo pa rin siya. Alam mo yan. Kaya mo ba talagang saktan siya? Mama, ako to, si Jiao Jiao. Tingnan niyo po ako. Chu Jiao Jiao, itigil mo na ang pagpupumiglas. Hindi ka na niya makikilala. Mama, nakalimutan niyo na ba? Nung bata pa ako, ikaw ang pinakamalambing sa akin. Kapag nakikita mo akong nahihirapan sa training, ako, noong tumaba ako, ikaw pa rin ang laging nagbigay lakas ng loob sa akin. Maniwala ka sa akin. Ngayon, ako na ang pinuno ng sagradong espada. Nakamit ko na ang mga pangarap ko, Mama. Kaya nakitang bigyan ng magandang buhay. Tingnan mo naman ako. Anong tinatayo-tayo mo diyan? Bilisan mo at patayin siya. Mama, naniniwala akong hindi mo ako sasaktan. Tama ba? Mama, paano nangyari yun? Bakit hindi na gumana ang suwail kong lamang ugat? Masyado mo talagang minamaliit ang pagmamahal ng isang ina para sa anak niyang babae. Ikaw, halimaw ka na may pusong parang ahas at alakdan. Hindi mo talaga alam ang kahit ano. Chu Miss Ai, hindi, pinuno ng Chu. Ako ang bulag na hindi nakakakilala ng tunay na galing. Ako ang masama at walang hiya. Malaki ang puso mo at mapagpatawad. Patawarin mo na lang ako. Sige na. Hindi. Jiao Jiao, Jiao Jiao, lahat ng to, pinasimuno nitong masamang babaeng to. Ako, siya talaga ang utak ng lahat ng ito. Wala akong alam sa nangyari. Ikaw gusto mong pumatay. Siya na lang ang patayin mo. Huwag mo akong patayin. Pinuno ng Chu. Alam mo naman kung anong klase siya. Ilang beses na niyang niloko ka. Siya ang pasimuno ng lahat. Patayin mo na siya. Kayong dalawa talaga. Bagay na bagay kayong mga traidor. Simula ngayon, ginagawan ko kayong mga pulubi. Tanggapin niyo ang bunga ng kasamaan niyo. Longyin, Nandito po. bantayan mo silang dalawa hanggang mabayaran nila ang lahat ng kasalanan nila. Susundin ko ang utos ng pinuno. Hoy! Dalhin na sila. Wag! Ayoko maging pulubi. Wag! Ayoko. Jiao Jiao, ayos ka lang ba? Mama, ayos lang ako. Tapos na ang lahat. Pinuno. Ngayong tinanggal na ang masasamang tao, pinuno. Bumalik na po kayo agad at pangunahan ang Xuanjian sect. Pinunong Long, pakiramdam ko, itong katungkulan bilang pinuno, mas nararapat na ibalik ko sa inyo. Malinaw na ang isip ko. Gusto ko munang bigyan ng sarili ko ng 1 taon. Isasama ko ang mama ko. At lilibutin ang buong magagandang tanawin ng 9 na estado. Mama, ngayon, ako naman ang magiging nanay mo. Ako na ang bahalang mag-alaga sa'yo.